Matulog ka dito. Ha? Matulog ka dito. Matulog? Ah, Diyos ko, apo. Kaya pala pumasok ka dyan. Then nagyaya ka palang hihiga sa bahay mo. Siguro napansin yung mga kabay na parang pag ganyan ako. O sige, parehas naman tayong pagod. Tulog tayo. Inawa tayo. Ay, ang sarap matulog sa bahay kubo ni Mr. Ronnie. Ang lamig-lamig, ang presko-presko matulog dito. Sarap matulog dito ah. Masarap matulog. Kagabi dito ka na natulog eh. Oh, kumusta yung pagtulog mo dito? Ayos? Ayos? Oh, very good. O, diba? Kahit dito buong team mga kabayan o kasama pang mga panday natin, karpintero natin, ayos na ayos, kasyang-kasya. No, kasyang-kasya po mga kabayan yung ating bisita ni Tatay Ronnie, no? Kahit pag ganyan na ano, para mas maraming ano laman. Ayan, pag ganyan. Paano tayo makatulog? Paano tayo makatulog dito? Eh, kilit pa na yung kiliti mo. Ha? Ano pa bang ano dito? Kahit walang sapin ba kabay, malamig eh. Gusto ko lang sapin, hindi naman siya semento. Hindi masakit. Hindi naman masakit, ano mo, likod. Kasi hindi naman siya bukol-bukol, no? Unlike sa kabayan po mga kabayan ay may mga bukol-bukol, no? Ito hindi, flat lang, masarap pala, parang papag lang kumbaga. No, masarap pala pag ganito yung ano, no. Mauna niya pala niya. Yung tawag nito, yung higaan. Pumapasok na yung ano, usok. Ngayon po, mga kababayan, ang gagawin naman po natin, nabanggit ko po nung nakaraang vlog po natin mga kababayan, na ito ay medyo sagabal po kay Tatay Ronnie sa pag-akyat baba, paghakot ng tubig po mula sa kanyang bahay, papunta sa sibol, pabalik. So ngayon po mga kababayan, no, sabihin natin kay Tatay Ronnie na itong kubo niya mga kababayan, tanggalin natin yung kalahati at itira natin yung kalahati kasi dyan po magpugad o bahay manok itong kalahati po mga kabayan, no? Para merong silungan yung mga manok kasi maraming manok si Tatay Ronnie po mga kabayan. So yan po yung magiging bahay manok or magiging bahay pugad ng mga manok mga kabayan. Tatanggalin po namin yung kalahati kasi delikado po kay Tatay Ronnie mga kabayan, natapilok si Tatay Ronnie. Ako minsan na rin dyan mga kabayan, na muntik na rin madulas. Pagbaba mo dyan, pagpupunta ka ng sibol, kailangan humawak ka ng mabuti, no? Lalong-lalo na kung madalas yung pag-uulan po mga kabayan. Napakadelikado kasi balisbis po. Kaya ngayon, Tatay Ronnie, diba sabi ko po sa inyo nung nakaraan, itong kubo na nilagay po namin dyan, temporary or pangsamantala lamang po yun. Habang ginagawa po natin yung bahay. Ibig sabihin, pangsamantala, hindi po tatagal yung kubo dyan na nakatayo na ganyan lang. Ang gagawin po natin, bawasan natin ang kalahati Ang kalahati, bahay ng manok. Ang kalahati, daanan mo o daanan natin para hindi tayo, sige, ganyan pag dumaan, papuntang sibol kukuha ng tubig. Kasi delikado, oh. Pag ikay nadulas dyan, paano kung gabi ka dyan, no? Madilim or madulas. O, paano pag pupunta ka doon sa bangin? O, or matapilo ka dyan. Sobrang hirap. No, iikot pa siya sa bahay mga kabayan. No, ito yung daanan. Ito yung original na daanan mga kabayan. Kung napansin nyo, wala pa to, no? Ito yung original na daanan. O, ngayon, pumunta kami sa baba para lang makapunta sa sibol. Ang hirap.
Ngayon po mga kabayan, ang gagawin namin is tanggalin lang namin yung kalahati. At least may matirang kalahati para sa manok. Okay, so tanggalin muna natin tuldan Yung ano kuya, yung mga tawag nito kutsilyo, tulda muna. Mamaya na yan dyan. Tanggalin natin lahat ng tulda. Tapos, itong makapal na tulda, yun ang ilagay natin dyan. Para itong tulda natin na magamit. So, ayan po mga kabayan, i-demolish na po namin. Sayang no. Kasi, pwedeng maimbaka ng ibang mga gamit. Kailang pag sobra ding daming imbak po mga kabayan, hindi na rin maganda. Magkukos na rin tirahan ng mga RET, no? Ahas, lalong-lalo na ahas, no? And then susuong ka dyan, kunin mo yung mga tambak mo, hindi mo pala alam na dampot mo na pala ulo ng ahas mga kabayan. Kaya okay lang yung may tambakan, no? Budiga. Kaya hindi rin pwedeng magbudiga tayo ng kay dami-dami ng tambak kasi pugaran na rin ng ahas at RET. So, kailangan, kahit may budiga tayo, kailangan malinis pa rin palagi. Lagi nating i-check yung mga palibot ng ating budiga. Baka mamaya natirahan na, doon na ng itlog o ng anak or yung ahas, paano na mga kabay, matuklaw tayo. 'Di ba? So, yan ang gagawin natin ngayon. Kalahati lang ha? Ito lang, para maayos yung daan mo, iyan iwanan natin para sa manok, ha? Para hindi ka mahirapan sa pag-igib mo. Ito yung pugon na tinanggal dito. Na-recycle po niya dito mga kabayan. Pero meron siyang bagong kinuha na galing doon sa itaas. Isang reason din po mga kabayan, no, kung bakit kailangan din po natin itong tanggalin, no. Baka mamaya yung pinagawa nating bahay gawing imbakan, tapos dito siya matutulog. Very useless ang pinagawa nating bahay para mabigyan siya ng magandang higaan, and then dito siya matutulog, yung gamit niya nandoon. Kaya para wala siyang choice ay tanggalin natin at maiiwan dyan yung mga ano lang ng manok, pugad ng manok. Para wala siyang choice, doon siya mapilitan siyang doon siya titira at doon siya matulog. Pero at least ilang gabi na rin siya dito natutulog. Kaya very good. Yan mo na. Babo yan. Ipit-ipit lang yan. Hindi yan kuya. Nandyan ata yung ano. So ayan, kasi nung nabigyan natin ng materialis po mga kabay, may mga pako, kaya nakabuo siya ng ganito. Ganito katibay, nabuo niya. Kasi nga, syempre, may mga pako, ayan mga bago yung pako.
Ay, ganyan katibay po mga kabayan. Simpleng kubo, temporary, pero wagas. Nagagamit kasi mga kabayan, kaya pinagtatanggal ko yung pako. Bukod sa maapakan, magamit natin para pang sahig dyan sa ano ng manok. Kasi may mga itlog na nga mga kabayan. Tapos yung iba bagong pisa para magparami ng manok si Tatay Ronnie. Ba? Ang laki ng space para daanan. Hindi yung nagkanda hirap-hirap tayo sa daanan natin papuntang Sibol mga kabayan. Tulisod pa yung matanda. So ayan, tanggal na. Deh.
Okay na rin to. Oo, hawakan na lang to mga kababayan. Kasi dito naman dadaan. Ayan, yan. Ito yung daanan. Hawakan na lang to. Hayaan mo na. Huwag na. Okay na to. Hawakan! Hawakan! Daanan, hawakan ha. Huwag mo nang tanggalin ha. O di ba? Lumuwang. Ito hindi ko na tinanggal dito. Kasi ito yung daanan, hawakan na lang po yung mga kabayan. Ito lumuwang. Lumuwang at higit sa lahat hindi mahirapan si Tatay Ronnie. Dahil meron ng daanan. Siyempre, yun yung importante doon. At least mapakinabangan pa rin po mga kabayan ng mga manok ni Tatay Ronnie. Tapos may gagawin pa ako dyan mga kabayan para siyempre kung ayaw niyang kainin, kung sawa na siya, pangbenta niya pag walang bigas. O alangan naman parami ng parami anong gagawin. 'Di ba? Kung hindi kakainin. design sa bahay ng ganyan. So ayan po mga kababayan, no, tulad niyan may itlog. O di ba? Kung hindi natin lagyan dito ng bahay kubo, kawawa naman mabasa at hindi mapisa mga kababayan. Kaldero na lang ang ginawa niya mga kababayan
pugad ng manok. So ngayon, next time, bibilhan natin, gawa natin siya ng mga pugad ng manok po mga kabayan. Kaya ang purpose dito, sinave para sa mga manok. Dito kayo, nilipat niya. Ayos ah. Sobrang dami ng kaldero. Pugad na rin. Oo, kaya ginawa niyang limliman ng ano, manok. Butas na pala, laki ng biyak. Ilan itlog? Ilan? Pito. Siyam. Ito. Siyam. Yung dalawa itlog, lagay natin dyan. Halo natin. Okay. Hindi pa tapos, lumapit na yung mga manok kasi alam nila ay para to sa kanila. Oh, mapakinabangan ang ating mga manok. Woo! Yung isa. Oh, yan andin ata eh. Diyan, umpisa kuya. Tinaas mo yung ano. Sige, lagay mo nun dyan. Dapat i-ano mo para mahugasan sana. Mamaya na lang. Kuya, i-ano mo dyan, umpisa dito oh. Sige, taas mo yung buo. Oh. Ito ang mga hati. Ay, buo din yan. Ang dami pala, no? Sayang. Nandito pala sa kanya yung mga trapal. Hindi, akit mo muna yan. Unahin natin yung hati. Oo, parehas lang yan. Nandito pala sa kanya yung dalawa. Ha? Sige, taas mo muna yung malalaki. Unahin mo muna yung maliit. Pakuha mo sa kanya. Para hindi lamigin ang mga sisiw. Ayan. O, ayan. Okay yan. Sukat yan. Diyan, umpisa. Hoo, 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 hoo. Tate Rone! Saktong-sakto lang. May tali pa kuya. Aday. So ayan po mga kababayan, talagang continuous. Sinagad na po namin mga kababayan. Total, sabi ko nabasa na tayo, no? Napagod na tayo, lubusin na natin. Huwag tayong magpatinag sa ulan, no? Tapusin na natin kasi yung manok kanina lumalapit na sa ating mga kababayan. Nag-aantay na sila ng kanilang masisilungan. So ngayon,
ay natanggal na po natin ang kalahati. Hindi na mahihirapan sa daan akyat baba ni Tatay Ronnie. Nalagyan na kanina ng mga sahig na yung pinukpok namin kanina mga kabayan. Plus, nalagyan na rin ng trapal at dingding. So, safe na po yung ating mga manok dyan. At malinis na tingnan. So, nakita nyo naman, ang dami namin natanggal mga kabayan. Next na naman, ito na naman ang aming linisin. Yung palibot na naman po mga kabayan. Hindi po kaya ng power. Sa ngayon, anong oras na? No, ang importante, natapos natin yung bahay kubo at maayos na ang pagdaan ni Tatay Ronnie po mga kabayan. Okay? Oo. Hindi to bahay ha? Hindi nyo bahay ha? Bahay ng manok. O, kaninong bahay yan? Bahay ng manok. O, saan bahay mo? Ayan. Ito, saan to? Kaninong bahay to? Oh, ayan na yung daan. Ito yung original. No, hindi masyadong mahirap. Ayan no, ito yung daan na hindi masyadong mahirap mga kabayan. Unlike dito, Diyos ko po mga kabayan. So yung mga kalat na nakikita yung mga kabayan, mga kabayan kasi hindi na po kaya. Talagang lupay-pay na kami mga kabayan. Tapos umuulan, sumasabay pa. Kaya ito lang talaga ang hinabol natin na matapos para yung manok meron ng masisilungan kasi kawawa naman sila, di ba? Ang dami pa nila. Okay, so see you next video po mga kabayan. Ingat po tayong lahat. We love you. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.